Si Jaime Marcos, hindi mo alam eh. Ano ba talaga, hihintayin mo na lang na yung kapatid mo matanggal na dyan sa pwesto. At hanggang ngayon, pinagtatakpan mo pa rin yung mga tao na gustong pabagsakin ang kapatid mo at ang administrasyon nito. Di ba? Sabi ni Jaime Marcos, wala daw supposed ouster plot. Nagsusumigaw na nga sila, Marcos resign, Marcos resign. At gusto nilang i-establish na narrative nila na wala nang tiwala ang taong bayan sa presidente para ma-impeach na nila. Kasi nga, si Harry Roque mismo nagsabi niyan eh, betrayal of public trust, yan yung grounds na gagamitin nila para matanggal si PBBM sa pwesto. Yet, pagtatakpan pa rin ito ni Harry Roque. Sige, anong batayan natin dyan? Sabi ni Jaime Marcos, sabi niya Jaime on supposed ouster plot versus Marcos, walang katibayan. Sige, pakinggan natin ito. Lang ha? Si Pangulong Marcos ngayon na may duda tayo sa kanyang pag-iisip. Sabay-sabay tayo nang marinig nila ang ating kahilingan. Oh, hindi pa sapat na ebidensya yan. Si Aaron okay yan ha? Wala daw po sa katinuan, wala sa tamang pag-iisip itong si Pangulong Bongbong Marcos. Hello? Sino kaya yung wala sa katinuan? Si Aaron okay nagsisumigaw, Marcos resign, Marcos resign. Oh, wala daw po sa katinuan. Yun nga yung narrative nila eh. I-establish na wala na sa tamang pag-iisip si Pangulong Bongbong Marcos para yung ano man yung magiging desisyon niya, particular dito sa China, ang iisipin ng tao under the influence of illegal drugs. Yan yung kanilang main narrative dyan. Kaya inuulit-ulit nila yan. At si Harry Roque, isa dyan sa speaker. Isa dyan sa mga nagpapakalat ng narrative na yan. Yet, sasabihin ni Jaime Marcos, walang ebidensya. Ano tong ginagawa nila, ma'am? Hindi mo napapansin? Napapadalas yung pag-ikot-ikot nila sa iba't ibang lugar? Hindi pa ba parte yan ng malaking plano? Wala pa rin katibayan? Na kanino yung loyalty mo dyan? Baka magulat ka na lang, wala na si PBBM sa pwesto. Natanggal na. Mismong si Harry Roque nagsisumigaw, si Duterte mismo, lahat naman nagsisiatid dyan sa rally na yan. Iisa ang kanilang objective, matanggal sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, regardless kung anong pamamaraan yan. Marcos resign, impeachment, mamaya gurgurin pa nila. O, di ba? Sasabihin walang ebidensya. Nasa GMA News Online, Jaime on supposed ouster plot versus Marcos, walang katibayan. Ano tong mga kumakalat? Senator Jaime Marcos on Wednesday dismissed the claim of former Senator Antonio Trillanes IV that there's an alleged ouster plot against her brother, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagkataon niya yung sinabi ni Trillanes na may mga high-ranking officials, senior officials ng PNP ang nandiyan na kumikilos at nagre-recruit na ito ng makakasama para pabagsakin ang administrasyon. Wala akong alam, sabi ni Jaime Marcos. Not necessarily alam mo. Lalo na kapag bulag ka na, di ba? Dito ka na nakatit. Parang kabayo na may harang dito. Ang tawag natin dyan, myopic. Di ba? Wala akong alam. Paano mo malalaman kung di mo aalamin? Di ba? Wala akong nakikitang katibayan kundi ang kapraningan ng mga tao. Senator Marcos said in an ambush interview with reporters, praning lang pala ang tao. Is there any proof? Hindi pala proof yun, yung kay Harry Roque. Yung kahili kong. Provide the proof and then let's have a look at it. Di ba hindi na dapat as early as now yung risk ma-contain mo na? In a media briefing on Tuesday, Trillanes claimed that PNP officials have been trying to recruit members of the armed forces of the Philippines. Nababaduyan na ako sa mga chismis na ganyan, lumang tugtugin na nakakasuya na unless may tunay na katibayan, huwag tayo masyadong praning. Basta magtrabaho lang tayo, said Marcos. Naku, hindi totoo yung magtrabaho lang tayo. Kailangan mo maging wise, maraming mga sakim, maraming mga gahaman sa kapangyarihan at gagawin ang lahat mapabagsak ka lang. Proven and tested yan. Hindi ka pwede maging kampante dyan. Aagawin sa iyo yung posisyon na yan. Lalo na itong mga oposisyon, sabik na sabik sa kapangyarihan, hindi ka pwedeng laylo-laylo lang dyan.
Baka hablutin ng kapangyarihan yan. Trillanes refused to directly state his sources but said that he got the information from someone who is still active in the army. He also claimed that it was the Duterte camp who are behind the supposed ouster plot. Sino ba ang oposisyon? Obvious naman kung sinong kumikilos dito para pabagsakin itong gobyerno na yan. Ano na yan? Kumbaga, it goes without saying, hindi naman gagalaw itong mga ito pagka walang imprimatur ni Duterte, yung tatay. And makikita natin doon sa kanyang mga public pronouncements. These are statements meant to agitate and incite sedition and rebellion. At yun na yun, sabi ni Trillanes sa kanyang pong pahayag nitong Martes. At pansinin niyo yung speeches ni Digong. Isa din ang sinasabi. Pareha sa tatay, pareha sa Marcos Sr. Ganyan din yung gagawin. Gustong ma-extend yung kapangyarihan. Ang pulis, nasa tao yan, hindi yan kay PBBM, etc. Sino ba ang Commander-in-Chief? Kanino sila kukuha ng command? Malinaw naman kung kanino sila kukuha sa Commander-in-Chief. Sa usapin ng foreign policy, hindi pwedeng kay Digong kukuha ng command. Sa presidente ka kukuha ng command dyan. Sought for comment, Duterte's presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, said that the remarks were hallucinations and hangover from his coup d'etat days, sabi ni Roque. Parang mas ibang pa nga si Harry Roque kaysa kay Trillanes eh. Di ba? Ang batayan ni Harry Roque, peke si PBBM. O sinong mas ibang dyan? At si Sara Duterte na Antonio Duterte. Wala po tayong namamonitor na sino man na aktibong polis na involved allegedly dyan sa sinasabing destabilization plot. At wala po tayong namamonitor na destabilization plot. Sa side ng PNP, posible na wala from the PNP. Pero sa taong bayan ng mga dating opisyal, kumikilos yung mga yan. Ano yan, ibaliwala mo na lang yan. I-reject mo yan. Sabi nga, kung walang usok, walang apoy. Not at all times tama yung ganyang arguments. Pero sa pinapakita, doon lang sa speech ni Harry Roque na Marcos resign sa speech ni Digong. Iisang gusto nilang mangyari, matanggal sa pwesto si PBBM at maiupo itong si Sara Duterte. Hindi mo pwedeng i-disregard talaga yan, ka-coffee. Hibang na kung hibang, pero hindi mo dapat i-disregard yan. And I think, natuto na si PBBM dyan. 2016 pa lang natuto na siya. At hindi niya hayaan na mangyari ulit ito. Eh sige, kung hindi naniniwala si Amy Marcos dyan, ba hindi rin kami naniniwala sa kanya. Eh kanino ba kasi ang loyalty niya? Baka may pinoprotektahan siya dyan. Eh doon kami kay PBBM. Basta ingat na lang din talaga. Dadalhin niya yon si Roque sa mental, baka nasiraan na yon, sabi ni Wawa Paharon. Hindi mo alam, number 1 lawyer daw sa international. Mahusay na abogado. Nako, ang tawag dyan? Abogado di Campanilla, anong tawag natin dyan? Pero, ganyan ang argument nito. Raldin Ramos, good evening idol, watching from Hong Kong. Kay Pretty Zainab Mansur, mga Duterte, ang tunay na bangag. Kay Frelin Malalay, thank you ma'am sa iyong star. Jackie Benito sa Facebook, nakatutok din po sa atin. Thank you for tuning in. Butete Roque, sira na laman ng utak, sabi ni Andrew Rabs. Hindi mo alam kung anong nakakain niya ni Harry Roque. Watching from Canada, si Ma'am Frelin Malalay pala. Ay, thank you ma'am. Na nandiyan po sa Canada. Kay Ma'am Shirley Diyos, nasa Canada din po. Canada din. Happy viewing po sa inyo. Kay Esterlina Pagay, sarap batukan si Amy. Yan, Osra para magising daw. Malinaw naman yan. Noon pa yan ka-coffee. Iisa naman talaga ang statement dito ni Amy Marcos. Parang hindi siya kumakampi sa kapatid niya. Sa iba ito kumakampi. Parang nakakagisna niya na. Abogado di Kuliling, sabi ni Teofisto. Yan, hindi abogado di Campanilla, no? Abogado di Kuliling. Sterling, shoutout po sa inyo. Kay Mighty Baisa, hello po sa inyo. Kay Valeros Rod, shoutout po sa inyo mula dyan sa Pasig. Nakikinig po sa atin. Wag na iboto si Amy Marcos, sabi ni Ma'am Ka Esterlina Pagay. Isa din niya sa tatakbo ka-COVID sa 2025. Tatakbo sa pagkasenador yan. Pero ang unang napapabalita, tatakbo daw po yung mayor dyan sa lungsod ng Maynila. Pero I don't think na magiging mayor. Senador yan. Kasi nag-iikot yan. Noon pa man ka-coffee, paikot-ikot na yan sa iba't ibang bahagi ng lugar, namimigay ng tulong, kunyari, no? Namimigay ng mga relief goods o kung ano-ano. At malinaw naman na nangangampanya. So hindi mayor ng Maynila ang tatakbuhan yan. Ang tatakbuhan yan, tatakbuhan yan pagka-senador. Harry Roque,
Masiba ka raw, sabi ni Ka-Coffee. Totoo ba? Ni Hermie Manalo. Ay, wala akong sinabi. Wala akong sinabing matakaw siya. Wala akong sinabing ganyan. Lynn Mariano. No to Amy. Ikaw talaga, Hermie. Atin-atin lang yan eh. Yan si Roque. Abogado di BOBO yan. O, hindi ko rin sinabi na user-friendly ha. Kaya talaga, dami niya sinasabi. Marcos loyalist, no to IB, sabi ni Valeros Rod daw. Ay, baka hindi rin siya mananalo sa Maynila, sabi ni Halo-Halo. Tingnan natin sa pagkasenador Ka-Coffee kung lulusot yan. Dapat dyan kay Roque, magpatingin na, may sayad na ang utak. Magaling na abogado daw naman yan. Hindi ko alam kung bakit ganyan. Masiba sa kapangyarihan, sabi ni Ednardo Contawe. Sabik sa kapangyarihan. Sabik ulit maging sekretary. Paano? Nakatikim ng pagiging sekretary ng PCO eh. Alright, sige sa mga kapapasok na sa atin, magandang araw po sa inyo Ka-Coffee. Happy viewing po sa inyo. Nasa Facebook po, hindi pa naka-follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang Ka-Coffee ha. Palik lang po ng follow or like sa Facebook at kung nasa YouTube kayo, please paklik lang po ng subscribe. Is Amy part of Marcos family? Brenda Barton, yan ay malaking tanong ngayon. I don't think na ganyan siya ka-supportive no kay PBBM. Anyway, sige, move on tayo Ka-Coffee sa ating next topic.